Nailipat na nga natin yung ating YB na bago na dalawang pang south na una nating nasuksukan yan, dalawang blue bar na may sensor CFC 2026 South. Nakauna tayo dyan na nakasuksok at wag lang maunang mawawala. Dalawa lang kasi yan yung ating CFC na pang south na naka-sensor. Bali diyan na sila natulog kagabi. Nilipat ko na dito sa ating pliers loop. Bali dalawa yung pliers. Dito ko muna nilalagay kapag bata pa. At lilipat ko doon sa isang loop kapag medyo may edad-edad na. Ayan. Pag winawalay dito ang diretso. Dahil nga tumutuka na rin yan at ang magulang niyan ay may itlog na rin. Dalawa na ang itlog. Ayan. Ipatuka na rin sila dito at inumin. Ayan, dyan na sila magpapalaki. At silipin naman natin yung ating 5 na pliers na galing dito. Nandito na nga yung 5 natin na pliers na CFC Combine MPSI na pang norte natin. September, October ang lipad niyan. Bale ngayon, June 21 ay 2 weeks ko nang na gupitan yung bagwis niyan para pagdating ng derby hindi na sila maglalaglag sa bandang dulo. Yan, itong dalawa magkatabi na to. Black grizzle at saka itong grizzle na yan ang dalawa. Itong blue check. Yan. Nakadalawa rin yung ring niya. CFC at saka combine na MPSI. Itong isa natin, itong pinakamaliit sa grupo. Yan. Pinakamaliit sa grupo, nawala na rin yan pero after 3 days bumalik. At itong isang grizzle na yan. Bali 5 na lang yung palaro natin dahil nawala na nga si itim. Sa 2, 3, 4. At itong isa na to yung isa pa. Tumalon na. Bali 5 yung panglaro natin. At silipin natin yung gupit ng mga ibon na yan sa kanilang pakpak. Bubunutan ko na yan para umaba na dito na rin sila masasanay, magkakaroon na sila ng kanilang pwesto dito sa mga perch natin. Yung 5 na yan. Tingnan natin isa-isa. Ito yung una nating grizzle. Ito yung gupit niya. Bali 3 ang gupit. May isa pa dyan sa dulo. Posible gupitin ko na rin yan para habang umisibol itong 3 niya ay nakakapasingaw din tayo nung isang sa dulo na huli. Ganun din sa kabila. Ito naman yung ating isa na black grizzle. 3 pa yung kanyang natitira. Hindi ko na yan gugupitin dahil 3 pa naman. Possible na lang bunot. Possible na lang itong 3 niya. Ganun din sa kabila. Ito naman yung pinakamaliit sa ating team. 3 pa rin siyang natira. 3 rin ang gupit. Yan siya yung pinakamaliit. Ito yung isa natin blue check. Bale 3 pang dulo yung gupit na. Ayan. Kabilaan. Tamang tama ito.
kompleto na kagad yung pakpak niya kapag sumibol. Ito naman yung kabila niya. Ito yung nestmate nung ating pinakamaliit, itong grizzle na to. Meron din siyang 3 gupit. Possible na yung isa niya, yung sa sinundan. Kaya ganyan yung sistema ko sa paggupit ay tinatansya natin na hanggang October ay kompleto na sila kasi July sibol na yung pang June niya. July, etong isa, August, September, yan yung panahon ng race. Yung 3 buwan na simula ng August, baka mag-start na ng training, kompleto na yung 3 niya. Hindi na tayo malalaglagan ng bagwis ng ating mga ibon. Yan, natutunan ko lang din yan sa isang kasama natin na panshir na si Sir Lloyd. Yan, bunutan na nga natin ng pinasingawan natin na bagwis itong ating mga panglaro na 5 pang norte. 1, 2, 3, 4, at yun sa ilalim pang 5 natin grizzle. At yan, nabunot na nga yung napasingawan natin nung 5 nating ibon. Bahala na mula sila umanap ng pwesto nila dyan sa mga perch. Habang nagpapasibol, diyan ko na rin sila muna ikukondisyon para kapag haba ng pakpak nila, kondisyon na. Susunod na mga araw ay purgahin ko na ito. Hindi pa nakakatikim na purga mga ibon natin na yan. Yung ating 5 na panglaro. Yung isa nakikipag kompetensya pa sa pwesto. At yan, hanggang dito na lang mga kalapatids. Nakabunot na tayo ng ating pinasingaw. 1 month sibol na uli yan. Kaya update ko na lang kayo kapag may pagkakataon sa kanila mga bagwis, yung mga sibol nila. Simula ngayong araw na to, Sabado. Weekly. Tingnan natin. At itong ating pang south. Ayan, dito na sila magsasanay. Dito na sila magpapalaki. Walay na sila. Hindi muna natin sasamahan ng 3 ibon. May 3 kasi ang isasama dito. Pabuiluhin muna natin ta. At yan, hanggang dito na lang mga kalpatids. Salamat sa panonood ng video.